Ito yung bili natin. It's called Asako sa Menchi. Lunch time. May usok na tuloy ako. Parang hindi ako magkaka-love live dahil naging amoy usok ako, Lord. Wow, borderless. Ala, ang gwapo. Ala, ako pala. Hi guys, welcome back to my channel. It's another day here in Tokyo, Japan. So today gusto ko lang magkaroon ng free and easy day kasi medyo na kulang yung mga tulog natin sa mga tours, di ba? Maaga yung gising natin sa Mount Fuji, galing pa sa Sapporo. Sabi ko okay, today chill lang tayo. So actually isa lang yung activity na nakabook ko today, yung Team Lab Borderless. Kasi hindi pa ako nakakapunta doon. Nakapagpunta na ako sa Team Lab Planets. Pero sabi ng mga friends ko, mas maganda daw yung Team Lab Borderless. So sabi ko, sige nga, i-try natin para ma-compare natin. We are still here in Ueno. Since for this whole Tokyo trip, sa Ueno tayo nag-stay. Tignan nyo kung gaano kadaming tao ngayon. Oh. That's Ueno area. Diba, ang dami lang dito mga small shops and restaurants. Okay guys, so today siguro una natin puntahan is Asakusa or Asakusa kasi medyo may gwapo. Kunyari nagkukwento ako ba ditong mga pinukwento natin, for example itong mga red na ano, tapos ayan, my god, siya yung pupuntahan natin. Anyway, ano nga ba yung pupuntahan natin? Asakusa, no? Ang gwapo rin ng waiter na to. Dito na pa tayo kakain na mag-change yung itinerary natin para sa landi? Siyempre hindi. Dapat focus tayo sa goal. Goal first, landi later. So, Asakusa muna tayo kasi biglang na-miss ko lang yung Asakusa. Like sa Tokyo trip na to, hindi pa ako nakakapunta sa area na yon. So, tara, let's go to Asakusa. Tapos after, baka magti-team lab tayo. And then sa gabi, saan tayo pupunta sa gabi? Basta mamaya isipin natin. Free and easy lang tayo kung ano lang maisipan natin today. Let's go! So yun guys, ang Asakusa malapit lang sa Ueno. So nandito ako sa Ueno, no? Maglalakad lang daw tayo ng 6 minutes going to Ueno Station. Tapos sasakay lang tayo ng Ginza Line. Yan yung orange line, letter G. 3 stops going to Asakusa. Let's go! Ayan guys, again dito sa Ueno, ang dami lang mga mumurahing bilihan ng sapatos, damit, ganyan. Siguro tomorrow. Tomorrow kasi is last day na natin dito sa Japan bukas. So bukas tayo mamimili ng mga pasalubong and all that. Actually marami na rin kainan dito pa lang. No, yung mga ganyan-ganyan, mga fried something. Pero sige, sa Asakusa na tayo mag-lunch. Ayan. Tawid tayo dito. Going to JR Ueno Station. Ay, tama ba yan? So sa Japan na trip na to guys, sobrang napatunayan ko na kapag sa Ueno, ang accessible niya talaga sa lahat. Like day trips to Yokohama, pagpupunta ka sa mga Shibuya, Shinjuku, isang sakay lang. Punta ka sa Asakusa, ganito, 3 stops lang. Tokyo Station also 3 stops lang. Kasi ang daming train stations dito sa Ueno area that makes it very accessible. Also sa airport, di ba? May diretso na yung Skyliner na train. From Ueno, didiretso na rin tayo sa Narita Airport. So ngayon ko napatunayan na so far sa lahat ng Japan ko, parang Ueno talaga yung pinaka-accessible. So if you want convenience and accessibility, Ueno. I will also link yung mga recommended kong hotels na pwede nyo pagstayhan dito sa Ueno. Maghahanap ako ng mga recommended kong mga budget hotels. Ilalagay ko dyan sa description box para may mga options kayo pag nag-Ueno kayo. And of course, you can book your hotels on Klook and use my discount code Marvin Samako Klook. Nasaan na tayo? Tama ba yung pinasukan ko? Ueno Station. Ayun. So nakapasok ako dito sa Ueno Station, Ueno. Pero marami dito. Ito sinakyan natin yung JK, nagba-Yokohama tayo. JY naman yung Yamanote Line. Ito yung papuntang Shibuya, Shinjuku, Tokyo Station. Hindi ko pa masyadong nasasakyan yung GU tsaka JJ. Pupunta tayo sa letter G, Ginza. Ginza Line. Ayun, letter G. Yan, Ginza Line. Ayan, follow nyo lang yung mga signages. Letter G, Ginza. Let's go down daw. Okay, baba tayo.
So yun guys, nakapasok na tayo sa Ginza. Mababasa nyo naman ng for Takawa Marachi for Asakusa platform number 2. Kasi if doon kayo pumasok sa platform number 1, makikita nyo yung 1. Ayan. Papuntang Shibuya naman yun. Let's go! I'm still using my iCoca card as usual. Pinapa-reload ko lang kung nauubos siya. Reload lang ako. Para dire-diretso na hindi na ako pa bili-bili ng single entry ticket. Guys, dito na tayo sa sa platform. Hanap tayo. Ayun sa kabila, meron ding train doon, pero pa Shibuya naman 'yun. Kung pupunta kayo sa Shibuya, yan yung sasakyan nyo, isang sakay lang din kayo. Kung from Ueno papunta kayo sa Shibuya, pwede kayong sumakay ng Ginza Line, itong orange, isang sakay lang. Pwede rin kayo mag JR Yamanote, Green Line, isang sakay lang din. Marami naman kayong options. So guys, nag-exit lang ako sa exit number 3 at nakarating na tayo sa Sensoji Temple. Ay, dito yung mga ayan o. Kung gusto yung sumakay-sakay kay Kuya, laban nyo yan. Pwede kayong sumakay ng ganyan, no? Sobrang lapit lang guys. Mag-exit lang kayo sa exit number 3, tapos makakarating na tayo kayo dito sa Sensoji Temple. Ito. Yes, di ba? Ang daming tao, no? Mas marami dito nag-o-offer ng rickshaw yan. Pili lang kayo, di ba? Mga ano pa ng mga itsura niyan, no? Cutie. Yeah, kung gusto niyo ma-experience mag-rickshaw, sakay-sakay kayo kay Kuya. Mga cutie yung mga tao, yung mga minsan may mga muscle. Ang daming tao. Gusto ko sana mag-lunch pero parang ang gulo din pala kasi Sunday pala ngayon. Weekend, so maraming tao dito sa ano. And guys, ang daming tao dito sa isang famous din na street, na food street kung gusto niyo kumain. So may Asakusa, di ba? Nakamisidori Street. Tas diretsuhin nyo lang yun, Sensoji Temple na yun dun. Ayun. Ayan. Actually, nagpunta lang ako dito for the vibe. Kung napanood nyo na naman dito, ilang beses na tayo nagpunta dito kapag nagpupunta tayo sa Tokyo. So I think hindi na ako like super extensively mag-i-explore kasi meron na ako mga previous vlogs. If you want, you can watch. Nandito lang ako for the vibe. Parang gusto ko lang kumain-kain, gusto ko lang mag-lunch. Namiss ko lang yung area na to. Guys, dito sa Asakusa yan, marami mga street food. Ang haba ng pila nito. Pero parang Taiwanese chicken. Yung malaking chicken. Gusto nyo ba yun? Ang daming tao. Yung mga gusto natin kainan kasi mahahaba din yung pila. Ay, ito yung black. Ano nga ba tawag dyan? Black pork. Parang ganun. Sikat yan dito. Nakainan ko na yun last time eh. Pero mahaba rin yung pila pala. Ito yung bili natin. It's called Asakusa Minchi. Parang black pork. Actually, kinain ko na ito last time. Sobrang haba ng pila ngayon. Actually, nasa likod ko, kumakain sila lahat, kaming lahat ng ganito. So, para siyang meatball na malaki. Sobrang juicy. Ayun, no? Crunchy from the outside. Parang mamantika nga eh. Hindi na lang sana ko parang sibuyas. Flavorful. Parang kulang nilang kanin. Ang sarap. Gusto ko ng kanin dito. Parang hindi siya pang merienda, pang ano siya, pang ulam. Rating ko mga 9.2 out of 10. Tingnan nyo, meron din palang mga babae na nagre-rickshaw. Parang hirap. Ang galing ni ate. Dalawa pa yung sakay niya. Huh? Hindi ba yan mabigat? Huh? Hindi ba yan mabigat kaya? Kasi may babae na nagtutulak tapos dalawa yung inaano niya. Kawawa naman. Pero baka ano naman siya, fit. Mukha namang physically fit si ate at mukha namang kaya niya. So laban. Pero hindi pa ako nakapag-try ng ganyan rickshaw. Medyo pricey din kasi, no? Pero siguro next time gusto ko siyang i-try na may kasama ako. Para romantic, charot. So guys, dun sa Sensoji Temple, Nakamisidori Street, lagi maraming tao dun. So lagi ako naglalakad ng dito pa kasi mas, actually ang dami rin palang tao, pero mas hindi naman siksikan yung sa area na to. Parang gusto kong kumain ng nakaupo yung mga ganyan, no? May film sila. Nakita kong crepe. Parang sarap na sarap yung mga bata sa crepe. Ayun, no? Mag-crepe din kaya tayo. Magkano ba to? Ito guys, 800 yen. Ice cream. Ganun. Masarap kaya yan, strawberry. Yan guys, favorite area ko dito sa Asakusa yung may donkey. Kasi yan.
Ang daming tao ngayon, no? Sige, dito na lang tayo maghanap ng kakainan siguro for lunch. Wait lang. May mall din dito, may mga Uniqlo, ganyan if you want. Pero, ay, dati may gusto akong kainan dito na parang ramen shop. Sorry, nagulat ba sila sa akin? Ang lakas kasi ng boses. Sorry. Nauwi na naman tayo sa Sukiya, guys. Sukiya na nga tayo. Kasi, in fairness naman sa trip kong tong Sapporo, Tokyo, never pa ako nag-Sukiya. Hindi pa rin tayo nag-Yoshinoya na. Hindi pa, di ba? Hindi rin tayo nag-Matsuya. Hindi pa tayo nag-iya. So, deserve natin mag-iya today. Sige, dito na tayo mag-lunch. Mas may space pa dito. Tara, let's go. So, ganyan yung itsura niya. Tahimik lang tayo. Pag magti-take out ka dito, pero magda-dine in tayo, dito lang tayo sa... Ayan, perfect for solo traveler. Diba? What I love about Japan, sobrang perfect. For example, tingnan nyo. Nasa gilid lang siya. Perfect para sa mag-isa ka. Isang upuan lang din. Tapos syempre, alam na natin to. We know the drill. If dine in dito ka magpipindot. English. New order. Nag-try natin to dati. Fish ale tsaka Simba ulit. Or mag-try naman tayo ng kakaiba. Low carb gyudon. Taray, salad bowl. O low carb daw to. Totoo ba to? Gyudon with ano daw to? Gyudon with penne, yung parang pasta. Okay, parang na-miss ko tong may cheese. Sige, gyudon with cheese tayo. Na-miss ko yung cheese. Tapos pwede ka mag-add ng mga side dishes. Magsa-side dish pa ba tayo? Huwag na, para makapag-dessert pa tayo. Beef. I think I'm good. Yan, 690. Ang mura lang, di ba? 690. Magkano lang yun? 240 lang sa Japan. 240. Thank you for your order. Okay. So yun na, guys. Ang bilis talaga. Kung gusto niyo na mabilis ang pag-serve ng orders, dito talaga sa Sukiya, Matsuya, Yoshinoya. So, ito yung order natin, no? Beef gyudon with 3 cheeses. Nakikita niyo may cheese na orange, may yellow, tsaka itong parang melted cheese. Tapos bibigyan ka rin nila ng tubig, ng tea. Ayan, tea. Lagi itong may tea. Minsan may sarili kang pitchel dito, minsan naman bigay lang nila. Ito meron ka din mga dito parang mga atsara. Ito yung chopsticks. Tapos ito may mga condiments pa dito. Tapos lagi nilang ibibigay yung bill mo. Ito, ganyan. Minsan nagkakamali ako kasi every time magsiserve sila, lagi silang may binibigay na ganito. Pag magbabayad ka na, kailangan mo itong dalhin. Tapos yun yung babayad mo doon. Let's go! Nagbigay sila ng hot sauce din. Pero hindi naman ako sobrang mahilig sa manghang. But let's eat, guys! Lunchtime! Exciting! Lagyan natin ng beef, itong mga cheese. Cheers, guys! Ang dami. Wow! Favorite ko talaga. Hindi ako nauumay kahit araw-araw ko kainin. I'm not sure kung ganun sa iba, kung sa Yoshinoya and Matsuya. Gusto ko itong may pa 3 cheese sila. Kasi iba-ibang klase ng cheese, iba-ibang lasa. Ang ganda ng combination ng cheese tsaka ng beef. And for only 200 plus pesos, nasa Japan ka, guys. Sobrang affordable ng 200 na lunch sa Japan. Pero sana may nakuha akong kanin dun. Parang wala nakuha sa pagsandok ko. Try ko lang, ha. Kasi nilagay ni Kuya, baka recommended nila na medyo may konting anghang. Ang anghang naman. Napadami yata. Oh my god. Parang lasang pizza. Yung pizza may hot sauce na ganito. Tapos minsan may mga meat din. Parang ganun naging lasa na pizza. Wow.
10 sa akin to. 10 out of 10. Dahil 200 plus lang yung ano natin, lunch. Meron pa tayong budget for dessert. Hanap tayo ng dessert. Saan tayo maghahanap? Ay, Char, kumain na pala ako ng ano. Kumain na pala ako ng black pork. Black pork is 350 yen. 350 plus. Okay, magkano yung 350? 35? 140 na pala. Plus 240. Naka 400 pesos na pala tayo sa lunch. Since naka 400 pesos na tayo sa lunch, huwag na tayo mag-dessert. Charing. Mag-dessert tayo. Parang gusto ko mag-dessert. Saan tayo bibili? Kahit sa mga convenience store lang. Tara. Okay lang ba sa inyo convenience store? Or medyo nakakaangat-angat kayo sa buhay at hindi nyo gusto yung mga ganun? Tara, parang gusto ko ng convenience store dessert. Sa trip ko na to, tama ba, sa Sapporo, Tokyo, hindi rin ako masyado nagdi-dessert sa convenience store. Bakit ba? Diet? Hindi ko rin alam. So ngayon, tara mag-dessert tayo. And guys, may nakita kong Lawson. Check tayo ng mga desserts nila dito. Ito may mga fruits sila actually. Kasi magkano to? Wala. Yung tignan nyo yung presyo ng fruits, 497. 200 pesos na to. Mahal talaga yung prutas sa Japan, no? Ba't ganun? Kala ko, yung Pilipinas mahal din naman sa atin. Huwag tayong feeling. Mahal din lang sa Pilipinas. Pero, mas mahal yung prutas sa Japan. But all other else, okay. Mga pasalubong, okay naman. Mura naman. Sapatos, mura. Prutas talaga mahal. So guys, kung 200 pesos na to, tas for example, nung college ako, ang baon ko 80 pesos to 100 pesos. So kung bumili ako ng prutas with may baon, so 2 days ko to, 2.5 days ko tong pagkain. Paano ko to iba-budget, no? So for example, ang breakfast ko, isang perasong pinya. Tas ang lunch ko, isang hiwa ng papaya. Tas dinner, isang hiwa ng melon. Hindi ko ma-afford yan kung estudyante ako nagpunta dito, B. Actually guys, may mga ganito lang sila, 555. So mga 200 lang din to. Tsaka ang laki na ng serving. It's giving. Nainitin nyo na lang sa mga microwave nila. Tapos pwede nyo kainin. Ito may curry na nga sila eh. Busog ka na dito. Mga bento. 598 lang din. Ang dami mo ng ulam. So yan for dessert guys. Trinay ko lang tong jelly na may parang caramelized sugar dito sa baba. Tapos bumili tayo ng tsaa, uicha tea, and then parang mini cake. Ilagay natin to dito sa kalsada. Yan guys, ito yung itsura ng ating biniling, parang pudding pala siya, no? Ayun na, nagwiwiggle-wiggle. Try natin. Nung nasa Taiwan ako, favorite ko to sa Taiwan. Pag nagko-convenience store ako sa Taiwan, tingnan nyo, very ang ganda ng texture. Very ano bang tawag doon? Soft? Hindi eh. Ang sarap. Ang sarap. Na-miss ko to. Parang medyo matagal ko na rin hindi nakakain to. Milky, puddingy. May ganun bang word? Puddingy. Basta yung pudding-like texture. Tumitingin si Kuya. Coffee, sugar. Ang sarap. Na-miss ko to kung hindi nyo pa natatry guys at mag-Japan kayo. At isa sa mga dessert na pwede nyo i-consider. Love the texture. Ako, meron akong attitude na, for example, bukas pa naman yung last day ko. Pero pag malapit na akong umuwi, parang inaabuso ko na yung sarili ko. Parang kain na ako ng kain. Pag malapit na akong umuwi, may ganun akong mindset na kailangan sulitin ko na, so kain ako ng kain. Pinapangunahan ko na kayo kasi baka marami akong kainin today. Ang rating ko nito mga 9.79. Pero parang 10 nga eh. Na-miss ko to eh. Na-miss ko yung ganitong lasa. Dami. Yung mga tsaa din, very accessible lang yung mga tsaa dito sa Japan. Although yung mga tsaa dito, hindi siya yung matatamis guys ha. Yung tsaa lang talaga siya. Yung tsaang walang sugar, ganun. Parang natural lang. Ito eh. Uwi siya. Unsweetened green tea.
Although may few ka naman siguro makikita na may flavors, but most of the teas sa Japan, ganito lang. Eto na guys, the very famous Shinsoji Temple. Ang daming tao today, no? Pwede kayo mag-rent ng mga ganyan, yung mga Japanese costume, no? Para mas palaban yung mga ano nyo, mas palaban yung mga pictures nyo. Ayan, no? Pwede kayo mag-photo dito sa temple, but daming tao. So nagawa rin namin dati mag-costume, no? Pero nagpunta kasi kami dito gloomy tsaka maulan. Siguro next time, if meron tayong maybe some other places, mag-rent ulit tayo ng costume para magkaroon tayo ng mas better na photos, no? Super packed, no? Kasi parang feeling ko sa lahat ng nagja-Japan, lahat ng nagto-Tokyo, especially for first timer, no? Laging pumupunta sa area na to. Shinsoji Temple, parang hindi nawawala to sa itinerary. So, may area dyan na pwede kayong, ayan, no? Pwede kayong kaso ang haba ng pila yan. Mag-touch ng water para swertihin kayo. Yan. Makitouch din tayo. Kasi mga ganito, malay mo pala totoo, no? Kasi dati nagja-Japan ako, diba? Tapos parang nagto-touch ako dyan, naniniwala-niwala lang tayo. Tapos alam mo yan, ang dami mga blessings na dumating sa atin, ang dami mga good things na nangyari sa atin. So ngayon na nandito ulit tayo, why not, diba? Huwag tayong masasawang maniwala, baka naman totoo. Diyan muna kayo guys, ha? Bantayan nyo muna ako, saglit lang. Maghuhugas lang ako. Swerte. Yay. Ayan guys. Pag napunta kayo dito, magganyan din kayo, ha. Malay naman totoo talaga, no? Hugas mo yung kamay mo, baka madadampian ka ng mga swerte sa buhay, mga blessings. Marami din mga magagandang mangyari sa inyo. Meron pa dito yung inaamoy. Nasaan na nga ba yun? Amoyin natin yun. Kasi dati, ang dami kong inamoy. Yung parang buong usok inamoy ko. Ang dami ring swerte na nangyari. So, ay, wag tayong mapapagod na mag-amoy. Baka nandito talaga. Ito dito, sa gitna lang to. Ayan na, amoy ko na nga eh. Try natin. So, dapat tatawagin mo. Nandun yung usok niya. Doon tayo sa kabila. Inubol na si kuya. Ay, wait lang. Doon tayo sa kabila, mas maraming usok sa kabila eh. Tapos doon tayo sa maraming swerte, wag tayo doon sa wala masyado. Ayan, sige. Tiis swerte tayo. Kahit mauubo na tayo, pati mata ko nalagyan. Ayan, magsuswertehin ulit tayo this year. At sa mga susunod pang taon, let's do this! Wait lang, kasi yung last year, yung amoy-amoy din tayo dyan. Parang ang nabigay sa atin, like financial provisions, naging okay yung career natin. Baka yung love life naman this year. Sige Lord, amoy pa ako Lord, ha? Baka meron siyang special, nag-allot ako ng special time for this Lord. Love life naman to, ha? Lord, baka lang. Lord, ito yung proof. Aamoy talaga ako dito. Ilalaban ko talaga to. Lord, mabaho na yung damit ko, ha. Baka naman maawa. Naiiyak na ako kasi parang naramdaman ko. Naramdaman ko na sabi ni Lord, okay, bibigay ko sa'yo. Lord, nakakaiyak pero... Lord, amoy usok ako, ha. Nagsan ako special yun para love life. Pero sa tamang tao, Lord, ha. Again, pag hindi pa tamang tao, kahit wag na muna. Pero pag tamang tao na, baka naman pwede na this year, Lord. Isa pa? Lord, para lang sure. Wag na, baka sabihin niyo naman masyado naman tayong desperate. Okay na yung isa. Amoy usok na tuloy ako. Parang hindi ako magkaka-love life dahil naging amoy usok ako, Lord. Tama po ba yung mga ginawa ko? Or mas pinalayo ko lang yung chance?
na mahanap ko yung tamang tao dito. Kasi pag naamoy niya ako, parang Marvin, ligo-ligo din. Sorry. Tara guys, punta na muna tayo sa Team Lab Borderless. Baka malate na tayo sa schedule. Kasi pag magbubook kayo sa Klook, meron siyang pipili kayo ng schedule, no? So ang napili natin schedule is ngayon na. So wait lang, pwedeng paamoy pa ako ng isa pa para sure lang. Ano, malilate na tayo sa Team Lab pero pwedeng pa isa lang. Dumami yung tao pero isa pa po ako. Lord, tatlo na talaga yun pag hindi pa talaga nag-sure. But anyway, tara na. May usok na ako. Punta tayo sa Team Lab Borderless. Let's go! Okay guys, nag-search na ako. So sabi ni Google from Asakusa Station. Pupunta tayo sa Ginza ng Orange Line or Ginza Line. Kasi lilipat tayo ng Gray Line, Hibiya Line, Ginza to Kamiyacho. Tapos maglalakad lang tayo 4 minutes going to Team Lab Borderless. Alam nyo yung Asakusa, no? Parang sobrang crowded niya during the day. Pero kung naalala nyo, dito kasi kami nagkakilala ni Kim from Korea sa Daegu. Dito kami nagkakilala sa isang hostel sa Asakusa. Tapos namasyal kami nung gabi, no? Sobrang tahimik niya sa gabi. Ibang vibe, parang old Japan vibe. Sa umaga, very touristy lang talaga. So guys, nandito na tayo sa Ginza Line, sa Hibiya to, no? Hibiya Line, Ginza Station I mean. So, pupunta tayo sa Kamiyacho. Ayan. Tapos lalakarin na lang natin yung Team Lab Borderless dito. Kung nakikita nyo naka-gray area dito, so nasa kabila, ay hindi ito yung tamang platform. Dapat hindi siya grade. So, hindi siya grade, di ba? Pag naka-grade, doon ka sa kabila. Dito sa kabila. Ayan. So on the other side, naka-grade out naman yung Kamiyacho. Tapos ito naman yung hindi naka-gray. Balik tayo dun sa kabila ulit. Okay guys, so mag-walk lang tayo papuntang Team Lab Borderless. Mga 2 minutes lang siya from the station. So ang pinili kong schedule is 5:30 PM. Kasi based sa research ko, maraming tao pag umaga and tanghali or hapon. So 5:30, pag mga 6 to 7 PM daw, medyo kumukonti na yung tao kasi mga tao syempre umalis na. Or pwede rin super early, like 6, 7 AM nandun na kayo, wala pa masyadong tao. So fingers crossed, mas konti yung tao ngayon kasi hapon na. Let's see. Ang ganda ng building na to. Ano kayang building yan? Parang mall na, yung may Bulgari. First time ko sa area na to. Ay, Tokyo Tower ba yan? Sorry, hindi ko sure. Hindi yata na maliit lang eh. Itong Team Lab Borderless, itong mas malaki daw siya, mas bago kesa sa Team Lab Planets. Na-try ko na yung Team Lab Planets before. So, experience naman natin ngayon yung Team Lab Borderless. Pakita ko sa inyo or siguro mamaya mag-share ako ng aking thoughts kung ano yung mas gusto ko. Team Lab Planets or Borderless. Okay? Let's go. Yung pinakita ko sa inyo, sabi ko lang ganda naman ng building na to. Yun na pala yun. Yun na yung building ng Team Lab Borderless. Punta lang ako sa basement. Yan. Pero yun na pala yun. Itong building na yun. Yan na yan. Yan. Dito lang sa Garden Plaza. Makikita nyo to. Ay, ito na. Ito. Parang ito na yan. Team Lab Borderless. Ayan. Team Lab. Let's go. So ito guys, yung aking nabook lang sa Klook. Ito yung pangalan niya. Team Lab Borderless Ticket Mori Building. Mga around 1,550 pesos each. Of course, you can still get additional discount if you use my discount code Marvin sa Mako Klook. If mag-book kayo sa Klook, let's go. Pumunta ako doon, tapos sabi nung hindi daw doon yung entrance. Tinuro niya ako dito daw. So baka umikot na lang ako. Okay, ito na yung entrance pala guys. Team Lab, let's go. Wow, Borderless. So yun guys, itong QR code from Klook, diretso na. Scan nyo lang, makakapasok na kayo sa loob. No need for physical ticket, so very convenient. Okay guys, let's go. Wow, papasok na tayo sa Team Lab Borderless. Yan na, may mga pa-flowers si Mayor agad-agad.
Wow. Pansin ko lang isang difference sa Team Love Planets pagpasok namin. Maghubad ka ng shoes, tsaka socks, tsaka yung shorts mo. Dapat naka-shorts ka or dapat yung pants mo i-fold kasi merong tubig. Dito, pwede mo lang dalhin yung bag mo. Tinanong ko sa staff, okay lang daw dala yung bag, dala everything. Hindi ka na maghubad ng sapatos. So yun yung unang difference. Sa Planets, may mga pa-water at may sapatos na paghubad. Dito, ganda-ganda lang. Gandahan lang yung labanan. Yan. So yung atake ng Borderless, para marami siya mga ganito, wall art. Tapos more on mga kitty-kitty na flowers. Mga butterflies ba yun? Mga dahon-dahon na nahuhulog. Kita pa rin tayo. Ala, ang gwapo. Ala, ako pala. Ang gwapo. Charat. Atake. Wow. Sabi kanina, ito, nung nagbe-briefing, itong Team Love Borderless, wala daw siyang map, wala siyang mapa. So, you can easily get lost. Tapos may marami daw hidden rooms dito na most of the time daw hindi mo na mapupuntahan lahat kasi ang daming hidden rooms. So, kung mabusisi ka mag-explore, marami kang mga hidden rooms na pwede puntahan dito. Oh, ayun o, may mga ano ba yan? Ano yan? Dragon? Saring. Mga frog? Frog ba yan? Oh, ang daming paro-paro. Wow, ito, ang daming ang rooms dito, tsaka ang lalaki ng mga rooms nila, oh. Ano naman yung atake nito? Mga bulaklak, ang tanim-tanim, oh. Ay, ang cute. Ang cute nito. Kasi mga tao nakatambay din sila sa gilid, oh. Cute, mga ano ba yan, rabbits? Ang cute. So, maglalakad-lakad ka dito, oh. To be, see the light where the sky meets the sea. It calls me. Sorry, concert. No one knows. Ang cute nga. Tapos may area dito na parang, ayun, no, elevated area. Pwede kayo tumambay. Parang ang atake niya, kunyari nasa park kayo, nakaupo kayo sa park, tapos nakikita nyo yan, no? Atake. Pag meron kayong mga kasamang kids, mag-i-enjoy sila dito. Ay! Dahan-dahan naman! Ayun, no, nag-i-slide sila dito. Oh, ala, itong mga batang to, no? Ang risk taker. Ala, sige, laban. Mga palaban tong mga batang to, no? Hindi sige, laban. Itong batang ang liit-liit, no? Oh. Itong foreigner. Ay. Alam niyo yung pinaka nag-i-enjoy talaga dito sa Team Love Borderless, yung mga bata, no? Ayun na, sila talaga yung pinaka nag-enjoy. So kung may mga kasama kayong kids at pupunta kayo sa Japan, for sure ma-enjoy ng mga kids nyo dito. Team Love Borderless. Sila yung pinaka-hyper, yung mga bata. So, yung mga nagre-relax lang dito. Yung mga kaidaran natin. Yung mga kaidaran natin, relax lang. Yung mga bata, ang happy nila, oh. Nakakamiss maging bata, no? Sige, laban. Ito kanina pa to, hindi siya napapagod. Itong maliit na to. Sige, laban.
Ang cute. Ah. So guys, nagpapaiba-iba pala yung ano ng room na to, no? Kahit nasa same room pa rin to, no? Nag-iiba-iba yung mga wall arts niya. So kahit magstay ka nga ng medyo matagal dito para makita mo lahat ng designs. Try ko rin mag-slide, guys. Hala. Pero gusto ko pang ulitin, pero nahiya na ako kasi parang masyadong isip bata. Tara, next room naman tayo. Ito naman, it's giving starry night, no? Itong room na to. Tapos parang nagmo-move siya, no? Akala mo tuloy nagmo-move ka din. Dito naman guys, sa room na to may mga isda. Tapos pag i-touch mo siya, nagmo-move. Ayan. Touch natin to. Boosh. Ayan. Umiiwas siya, no? Cute. Ah? Umiiwas sila. Tapos guys, dito parang yung sa Singapore, kapag may mga kasama kayong kids, so magdodraw kayo ng mga ganyan, arts. Tapos ilalagay nyo, tapos mapupunta na siya dito yung drawing nyo. Kaso ang haba kasi ng pilay, ayun no. Tapos yung mga drawings nyo, mapupunta siya dito sa labas. Ay, masaya yung kapag may kasama kayong mga bagets, mga bata. Tapos ipa-drawing nyo sila. Tapos ayan no, andito na. Kagaya niyan kay Gladys. Nandito na tuloy yung kay Gladys. Ayan o, gawa ni Gladys to eh. Ayan. Yes! Kala mo talaga kilala niya si Gladys. Ito kasi Japanese yung sulat eh. Ayan o. Kung itatouch siya, mag-ano-ano siya o. Nagre-react siya, no? Ay, kahit hindi mo itouch, ganun mo lang o. Wow! Wow! Ay, makisama naman kayo. Ayaw nila makasama eh. Tignan nyo. Wow. Wow. Nagbog ba? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ayan, meron ditong tea house room guys. Nakita ko kasi sa TikTok, parang nire-recommend nila na itry ko doon to kasi maganda daw. Pero may extra bayad siya. Order ka lang ng anything. Ang in-order ko worth 600 yen. So mga 240 pesos. Tapos makakapasok ka na. Ito na yung aking parang ticket. Tapos magkakaroon tayo ng tea sa loob. So yun na guys. Pag mag-order kayo ng tea, dito lang makakapasok ka lang sa room na to if mag-order ka ng tea ha. So ang in-order ko is chamomile latte. Parang ganun. Chamomile tea latte. Tapos nagkakaroon ng parang art yung drink mo. Yun yung drink ko. Alam po guys, hindi nyo ako nakikita pero sarap. Parang tea siya na latte. Basta masarap. Ang in-order ko latte para lang may lasa. Kasi nag-green tea na tayo kanina, diba? Kakabili lang natin. So for a change, nag-latte tayo. Yan, may mga butterflies. Sorry. Pag tinatamaan mo, parang namamatay yung mga butterfly. Sorry. Nahuhulog sila. Anyway, sorry. Alam mo, yung mga taong taksil, yung parang kunyari sasabihin na, I feel bad for you, I'm sorry. Pero gagawin pa rin naman nila, no? Papatayin ka pa rin nila. Iba-backstab ka pa rin nila, no? May mga taong ganito, pero pagkaharap ka nila, sorry, hello, I'm so sorry for you. Pero pag hindi ka nila kaharap, parang, mahulog kayo. Sorry. Charing. Anyway, yung Tia, it was a nice experience. Pero sa TikTok kasi parang hina-hype siya na super must-try experience. I think it's a nice experience pero hindi naman siya like super hypeable for me. But masarap yung chamomile latte. I must say naman,
okay naman yung binayad ko na 600 yen or mga 240 pesos para ka lang nagkape or bumili ng milk tea gano'n, with some art. I think it's a good experience. Parang bumili ka lang ng drinks tapos may mga art around it. So, okay din. Ayan guys, magic. Kung hawakan natin yung salamin na yan, diba? Ito yung salamin. Makikita nyo ba? Nasa loob na ako. Papasok ko yung ulo ko sa salamin na magic to. It's a prank! Dito naman tayo sa room na may mga ganito bakal-bakal. Ingat-ingat lang tayo. Ano bang meron dito? Ay, salamin na pala yun. Parang familiar ito eh. Cute! Para kayong lumulutang sa isang mga water lilies, no? Ayun, mas maglalakad-lakad kayo dyan. I'm not sure kung nakikita masyado ng camera, pero ang cute. Okay, that's it guys. So I spent almost 2 hours dyan sa loob, no? So you can spend, wala naman sigurong time limit for as long as you want, like mag-picture-picture kayo. So verdict, Team Lab Borderless versus Team Lab Planets. Okay, I think itong Team Lab Borderless, itong pinuntahan natin ngayon, mas malaki siya, mas maraming room. Feeling ko mas ma-enjoy ng mga kids kasi may mga slide-slide doon. Interactive din naman, immersive experience, may mga yung tea experience. I think mas senior citizen friendly also ang Borderless, and mas children friendly itong Team Lab Borderless. Kasi ang Team Lab Planets, may mga tubig-tubig kasi doon. So maghuhubad ka ng sapatos. Kung medyo choosy kayo dun sa parang may tubig na may ibang tao na nakatapak dun sa tubig, baka it may be a concern for you. Nahihirapan ako kasi pareha sila may different charm. Siguro mas physically challenging yung Planet. Kasi nga may tubig. Mas maraming physical activities. May area pa doon na parang may halaman, tapos magtatago ka. Mas nakakapagod yung Planets. But for some reason, mas gusto ko yung ganon. Yung parang mas involved ako dun sa activity. Itong Borderless, more on ganda-gandahan siya. For example, gusto mo ng mga magagandang photos, videos, kasi maraming rooms, maraming kang options. I would recommend Team Lab Borderless. Or for example, may mga kasama kayong kids or senior citizen, mas friendly ang Borderless. But for the holistic experience, mas nagustuhan ko yung Planets kasi mas naghuhubad-hubad ng sapat. Feeling ko mas may involvement ako. Kung gusto mo, involved ka dun sa activity, Planets. Pero kung gusto mo, like, chill, convenient, hindi ka na mag-aano ng sapatos, chill lang, ganda-ganda, pose, Borderless. Mas malaki din to. And, isa sa mga advantages din ng Borderless is, maganda yung location niya, nasa mall. So, for example, nagutom kayo after, madali lang kayo makabili ng mga pagkain or mag-malling muna kayo dito. So, the choice is up to you kung Team Lab Borderless or Planets. But if meron kayong kids and senior citizen na kasama or gusto nyo ganda-gandahan lang, ayaw nyo mabasa-basa, I recommend Team Lab Borderless. But if you want na parang mas involved ka doon sa mas immersive, I will recommend Team Lab Planets. Okay? And guys, nandito na tayo sa Ginza. Tignan nyo, may pa-production in TikTok nila. Love it. May nagka-camera pa sa kanila. Baka music video. Welcome to Ginza. So malapit lang dito sa Team Lab Borderless, no? Parang isang sakay lang. So explore siguro muna. Ang Ginza guys, ito yung kung gusto niyo ng mga luxury shopping or shopping in general. Marami dito ang masarap mag-shopping sa Ginza. Mas marami din mga nagti-TikTok. Parang gusto ko maghanap ng cafe kasi hindi pa ako nagkakape sa buong araw na to. Pag hindi ako nakakapagkape, parang yung energy ko hindi siya na full potential. Tapos hindi ko pa nakakain yung binili natin kanina na bread, na cake. So, kakainin natin pero kailangan ko ng kape. Yung priority natin ngayon ang makahanap ng kape. Ayan, tingnan nyo yung Ginza, no? It's giving modern vibe dito sa Ginza. Buildings are so modern. Ayan, no? Charan!
Kung gusto mo lang ng ganda-gandahan dito sa Tokyo, pwede rin isa sa mga options nyo ang Ginza. Wait lang, tumawid na tayo kasi malapit na. Ganyan lang, oh. Yes! Shopping vibe. May nadaan na akong Starbucks, guys. Starbucks na lang ba? Ay, parang cute din nun. Oh my God. Buo na ang desisyon ko. Starbucks na lang. Ang cute ng barista. Magkape na lang tayo. Gusto ko lang talaga ng kape. Let's go. Yung guys, yung mga cake nila dito kung gusto nyo. Ang mahal nga lang. 540 yen per slice. So, mga 200 plus pesos, I think. Parang sarap nito. Uji matcha cheesecake. Okay guys, ito yung nabili natin. So, nag-hot caramel latte lang ako. And yung Uji matcha cheesecake. So, lahat tumabot ng 1,100 yen or mga 440 pesos. Parang ganun din ba sa Philippines? Yung pagkakain ka sa Philippines, isang kape tsaka isang cake, parang mga ganun din babayaran mo. 400 din minsan, di ba? So, I think okay lang, reasonably priced given na nasa Japan tayo. Try natin kung masarap yung... Ay, meron pa pala akong bread. May cake pa ako dyan, di ko pa nakakain actually. Ito na yung dinner natin. Kanina pa ako nag-crave ng kape. So good. Sarap ng caramel latte talaga. It's interesting. Wow! Ang sarap, yung cream cheese niya, grabe yung quality. Ito, not too sweet. Yes, nalalasahan ko yung matcha. Yung crush niya, hindi siya sobrang tigas. Yup. Yup. For some reason, ang ganda talaga ng quality ng cream cheese ba tawag? Yung cheesecake mismo. Parang mga 10 siya sa akin. Sarap ako. Hindi nakakaumay. Perfect. Sabi. Try natin ito. Order naman ako ng cake guys. Baka pwede naman kayo. Meron palang ganito. Ayan. Parang yung mga apple pecan bar, mga ganun. Pero ito, apple ba yan? Raisins. Ito, mas matamis to kasi dito. Maybe I'll give this mga 8.5. But ito talaga 10 yung cheesecake. Kasi hindi matamis. Sakto lang. Parang saktong-sakto. But, yan. Nag-slow down lang ako ng konti. Kaya ngayon parang sabi ko kailangan ko lang ng easy day. Kasi actually after this Japan trip, di ba, bukas ng gabi, flight ko na pa Philippines. So, dadating ako bukas ng mga 12:30 AM. Tapos mag-i-impake lang ako. Kasi may flight na naman tayo ng same, yung kinabukasan. Ay, hindi nga kinabukasan, diba? 12 AM. Pagka 8 AM, may flight na naman ako. But it's a work trip. Local trip siya. Work trip. Tapos, nag-text na rin yung brand sa akin. Tapos, sinend na sa akin yung aming flight. Tapos, nakita ko sa flight kung sino yung mga makakasama natin. Hindi ko lang muna i-reveal. Or i-reveal ko na. Some of them kilala nyo. Sige. Para may for sure naman kilala nyo itong mga I'm not sure kung ito lang kami or meron pa kaming kasama ha. Pero ito yung mga kasama ko sa flight. Isa sa kanila nakasama ko sa Japan work trip ng content creator namin before. Tapos isa naman sa kanila nakasama ko sa Taiwan. Itong Taiwan work trip namin ito lang yung nakaraan. Tapos yung dalawa sa kanila, I'm not sure kung kilala nyo pero kilala ko. Ang saya, kilala ko lahat ng kasama. Hindi ko alam kung kami lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa ticket, 5 kami na content creator. Tapos 2 yung from brand. I'm not sure kung kami lang ito or meron pa kami mga ibang kasama. But yeah, meron tayong another work trip. It's a more, hopefully it's a chill trip lang. So, I'm excited about that. Pero syempre, pinapahinga ko rin yung katawan ko kasi after Japan,
dadating ng 12 AM tapos oh my gosh, aalis na naman. So mahirap na parang maano na naman tayo, di ba? Parang mapagod, ganun. Kaya binibigyan ko rin yung chance ng katawan ko na mag-chill lang. Like today is just a chill day for me talaga. Hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko sa mga pupuntahan para makapagpahinga din tayo. Cheers! Share ko lang, yung process kasi minsan, for example, kapag may kumukuha yung brand sa'yo, no? Minsan parang itatanong ka muna, "Hi Marvin, are you in..." Depende kung free ka sa date na yon, kung interested ka, tapos may yung offer sila na parang work trip. Tapos, usually di mo pa talaga alam kung sino yung mga kasama. Pwede mo naman sigurong itanong kung sino yung mga kasama, pero ako, personally, hindi ko na tinatanong kung sino yung mga kasama kasi parang feeling ko naman, kahit sino yung kasama na content creator sa like work trip, feeling ko kaya ko namang pakisamahan kasi ano naman ako, flexible ako makisama sa iba't ibang klase ng tao. So parang hindi ko na tinatanong. Pwede mong tanongin siguro, pero hindi ko na tinatanong. Parang gusto ko nga nasusurprise ako eh. Nasusurprise ako. Tapos pag medyo malapit na yung work trip, doon mo palang makikilala, sila yung mga kasama ko. Mas pag hindi ko kilala, minsan sinesearch ko sa social media, like ini-stalk ko. Pero pag kilala ko naman, goods na yun. Parang, nice, buti kilala ko yung mga kasama. So, ayun, ngayon na-confirm natin kung sino yung mga kasama based sa plane ticket. Kasi isa lang yung ano namin, yung booking. Ay, nakakatawa, hindi ko pa nakasama yung iba dito. Although nakikita-kita ko na sila sa events, pero hindi ko pa sila nakasama sa travel, yung dalawa. Yung dalawa naman, nakasama ko na yun. Guys, pagbigyan nyo na ako, nag-Starbucks ako. May mga magko-comment na naman na, "Ano ba yan? Nag-Japan ka para mag-Starbucks?" Kailangan balat ng kakainin ko may cultural relevance? Bawal bang kumain lang ako kasi gusto kong kumain? Kailangan balat ng kakainin ko mayroong Japanese touch. Tinakailang sashimi na tayo. Beef gyudon. Ano pa ba? Parang bawal ba na gusto ko lang mag-Starbucks? Tao lang din naman ako, may mga pangailangan dito. Okay lang naman. Comment lang kayo para engagement. Para engagement siya rin. Okay lang guys, you can comment whatever you want. Hindi ako naapektuhan masyado. Siguro kung super rude na comment, medyo naapektuhan ako. Pero nakaka-move on agad ako after 5 seconds. Cheers! Nakaka-social talaga dito sa Ginza, no? Kung dumating man yung time guys na parang sa Ginza na ako nag-i-stay, yung hotel ko nasa Ginza na, tas puro na lang ako shop till I drop here sa Ginza. Like, alam mo yun, kung dumating man yung ganung panahon na parang puro na lang ako shopping and like living the luxurious life here in Ginza, I hope that you remind me of where I was born, where I came from, no? But we're hoping naman, we're manifesting that someday no ma-afford natin magstay sa mga luxury hotels here in Ginza, and then we can shop sa mga luxury brands. Why not? But if I don't look back to where I came from, someone else will look at me. If we don't look back, I hope you remind me. But for now, let's manifest. Ginza. Shopping, luxury brands. That's so me. Charot. For now, hindi pa natin masyadong afford mag-shopping dito sa Ginza. Pero afford naman natin yung mga ginzang kalabasa or mga ginzang baboy. Ang corny ng joke. Ala ko, sorry. Mayroon pala mga nanonood sa akin ng mga Englishero. I remember, to those who are watching, did you understand my joke? If not, let me explain. Archie. Si Archie Larga. Let me explain. There's a type of cooking. Wait lang. Let me rephrase. There's a type of cooking na lang. There's a type of cooking called ginza. So I associated it with the place. The cooking, the ginza is like soupless abo. Walang sabaw siya na. Parang ginza, guys. Use your brain. The ginza is like sauté. Oh my gosh. In English, that's sauté. In Tagalog, we call it ginisa. But of course, you have to like make it sound like ginza. Well, oh my gosh, it's so hard to cater to the English-speaking people because
my joke sometimes is not funny if I say it in English. It's only funny if I deliver it in Tagalog. So, but oh my god, I'm crazy. I'm crazy. Ang hirap mag-English, putik. Anyway, that's it. I was just telling my viewers that we can't afford yet like shopping here in Ginza because you know it's high-end luxury, but we can afford the ginzang baboy, like the sauteed pork and the sauteed kalabasa. Okay? If it's not funny for you, it's not my fault. Tama na. Ang dami ko na namang ganito ako pag nakakakain ng kape eh. Kaya sabi ko, wag ka magkakape ng gabi. Yung energy ko, tignan mo, dapat kanina ako nagkape ng umaga. Kung kailan patapos na yung vlog ko, yung energy ko dumami. Kasi ngayon lang ako nagkape. Tapos yung utak ko naging brilliant, no? Sinasabi ko sa inyo, magkakape kayo lagi eh. Ito kasi si self, nakalimutan ko magkape. But I think that's it for today. I'm just gonna walk around the area. I just want to explore Ginza like barefoot, or if you want to fit like bare feet, or I don't know the right term, but you understand it, right? So let's stop this because my energy is being drained because of the English aspect. And that's it. Let's say goodbye to Ginza first. I'm just gonna walk around this amazing place here in Ginza. Thank you so much for watching, guys, and I hope that in the next videos you are still with me. Don't unsubscribe, okay? Don't unsubscribe just because you find my joke not worthy of the subscription, okay? Because there is another day where we can make bawi. We can get it back. Okay, tawa na guys, nadiyan ako sa ginagawa ko. So we can get it back next time, okay? And I will promise to be giving if it's not giving. So thank you so much for watching, and I'll see you again on the next one. Bye, Ginza. Bye na to. Bye na. Sure na. Bye-bye.